Hello to all viewers, friends and relatives, welcome to my channel. Ikaw ba ay may asawa o wala? Ano ba ang plano mo sa buhay mo? Nakapag-isip-isip ka ba ng maraming beses? Ano gusto mo? Asawa muna bago abroad o abroad muna bago asawa? Yan ang tatalakayan ko para sa inyo. Bago ninyo panoorin ang bidyong ito, nagpapasalamat ako sa lahat ng viewers sa pag-subscribe at sa walang sawang pagsuporta ninyo sa channel kong ito. Paki-share, paki-subscribe, and click bell button for the next video. Ito ay isang buhay OFW. Kung ang napili mo ay asawa muna bago abroad, ang may papayo ko lang po sa inyo, habang binata pa kayo, habang dalaga pa kayo, mas maganda kung isipin nyo muna, mag-isip muna kayo ng maraming beses bago kayo mag-asawa. Kasi ang pag-aasawa po ay hindi biro, mahirap. Marami pa kayong responsable sa iyong buhay, pagsubok na hindi ninyo inaasahan. Hindi laro ang pag-aasawa kung ikaw ay hindi ka pa paghanda sa hanap buhay. Lalo na po pag marami na kayong anak. Paano kung nagkasakit sila? Saan po kayo kukuha ng pera? Saan po kayo kukuha ng makakain? Kung mangutang ka, mahirap mangutang ngayon. Magaling ang mga tao ngayon. Mahirap talaga ang mangutang, lalo kung wala kang hanap buhay. Kaya wag na kayong maagang mag-asawa, mga kaibigan, kasi bata pa kayo. Nakakahiya naman sa magulang ninyo na umaasa kayo sa kanila na sila mismo ang bumubuhay sa inyo, pati yung mga anak ninyo, asawa ninyo. Hindi ba ninyo naisip na ang magulang mismo na bumubuhay sa inyo? Talagang buhay sa Pilipinas. Kung paano kung wala kayong bahay, tapos yung asawa mo ay napakatamad, napaka sungit, mahilig sa sugal, mahilig sa inom. Alam mo mga kabataan na binata at dalaga, ito ang tatandaan ninyo. Kapag nagkaasawa kayo ng maaga at marami na kayong anak at wala pa kayong alam sa hanap buhay, siguradong madami kayong stress sa buhay, marami kayong financial problem na kung ano yung iniisip ninyo, ano ba, bakit ganito, ang dami na akong babayaran, bakit lukmok ako sa mga utang, ano kaya ang gagawin ko? Yan po karamihan po sa atin, talagang ganyan ang buhay. Kung isipin mo, pag nangutang ka, pinautang ka nila, tapos paano mo babayaran na yan kung wala kang hanap buhay? Kailangan, ang ma-advise ko po sa inyo, lalo na po sa crisis ngayon, epekto ng COVID-19, lahat ng tao na hindi natin ini-expect na naka-quarantine, na nasa loob tayo, hindi tayo makapagtrabaho, hindi tayo makapaghanap buhay. Kasi nga, kung lalabas tayo, ang virus kasi once na pag lumabas ka at nakapitan ka ng virus, tapos inilipat mo sa ibang tao, mas lalong dadami. Kaya ang gusto ng gobyerno ay mag-quarantine po tayo sa loob ng bahay para hindi na mas lumala pa at magkalat pa ang virus, para mapugsa yung virus. Kaya hindi natin inaasahan yung ganyan na virus talaga. Marami po sa ating Pilipino ang nag-a-abroad dito sa Saudi Arabia. Dito po sa Saudi Arabia, maraming mga Pilipino sa buong mundo. Saudi is the largest OFW in the world. Bakit? Para sa mag-abroad sila para sa kanilang pamilya. Ako po ay isang OFW dito sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho ako bilang isang driver. Bakit ako nagtatrabaho dito? Para sa aking pamilya.
Bakit ngayon lang ako mag-abroad? Kasi wala sa isip ko yung pag-abroad. Ako nung bata pa ako, ayaw ko talagang mag-abroad. Kasi wala pa kasi akong asawa. Kaya hindi ko pa na masyadong experience ang tinding hirap ng buhay ng mag-asawa. Nung nag-asawa na ako, doon ko na-realize na talagang medyo na-feel ko or naramdaman ko ang hirap ng buhay sa Pilipinas pala. Kaya nag-decide ako na mag-abroad ako. Nag-abroad ako noong ako'y nag-edad ako ng 36 years old. Kahit pa paano yung edad ko na yan, pwede pa rin yan. Kaya dito sa Saudi Arabia, karamihan dito marami may asawa din na. May pamilya din sa Pilipinas kaya nag-abroad sila. Kaya hindi sila makakaipon dahil marami silang binabayaran sa Pilipinas dahil sa mga anak nila. Kaya hindi sila makakaipon dito. Kung minsan utang sa Pilipinas, yung anak nila nag-aaral, tapos yung asawa nila pinapakain nila. Kaya bakit yung iba dito na Pilipino na mahirap hindi makakauwi, hindi makakauwi dahil sa dami nilang utang. Baguhan pa lang ako dito sa Saudi Arabia. Halos 2 years na ako dito. Kaya medyo nagsisisi na ako. Ay sana nung binata pa ako, maaga na akong nag-abroad para handa na akong buhayin ang aking pamilya. Nung hindi pa ako nag-abroad, ay ang dami na akong stress sa buhay. Financial problem, mga babayaran sa bahay, bills, ilaw, rice, tubig, monthly na utang. Ang dami. So, yung sahod ko dito, yung 25,000, pinapadala ko sa Pilipinas yan. Ang natitira sa asawa ko, 5,000 lang sa isang buwan. Kaya 20,000 lang ang expenses namin sa isang buwan. Oo, bakit? Yung anak namin na nagbabantay sa anak namin, pinapasahod namin. Samantalang yung misis ko, nagtatrabaho sa garden. Yung anak namin pinapabantay namin sa kapitbahay namin, pero pinapasahod namin. Kaya huli ang pagsisisi dapat nung binata pa ako, talagang sana maaga na akong nag-abroad para makabayad ako ng utang. Kaya ang masasabi ko po sa inyo, habang bata pa kayo, huwag na kayong masyadong mag-asawa. Hindi masama mag-asawa kung ikaw ay mayaman. Okay lang, mag-asawa ka ng maaga, basta mayaman ka, okay lang, basta kaya mo. Kapag ikaw ay bata pa at wala ka pang alam at talagang napakahirap ka at hindi ka mayaman, sana mag-isip-isip ka naman. Kasi hindi biro ang mag-asawa. Huwag mong sabihin na, kaya ko ito kahit wala akong trabaho. Hindi ganun, guys. Maniwala ka sa sasabihin ko. Habang binata, dalaga, bata pa kayo, mag-isip-isip muna kayo bago kayo mag-asawa. Ulitin ko, hindi masama mag-asawa kung ikaw ay nakapaghanda. Hindi masama mag-asawa kung matagal ka pang mag-asawa. Okay? Ulitin ko, hindi masama mag-asawa kung bata ka pa at hindi rin masama kung matanda kang mag-asawa. Habang bata ka pa, habang wala ka pang asawa, mag-isip-isip ka muna, maghanap buhay ka muna. Okay, tapos po tayo dyan. Paano kung abroad muna bago asawa? Yan, good news po to mga kaibigan, sa lahat po ng fresh graduate, sa lahat po ng nakapagtapos ng pag-aaral, college undergraduate ka man or high school graduate, pwede ka pa rin makapagtrabaho dito sa Saudi Arabia. Qualified po kayo basta high school graduate po kayo or college graduate or under college graduate. Okay, paano kung bata ka pa na nakapag-abroad? Okay, good news ko po sa inyo. Kung ikaw ay accountancy, ay maganda po yan.
mahal ang sahod ng accountancy dito. Kung ikaw ay pangarap mong maging driver, okay lang yun. Alam mo, kapag binata ka, madali kang makaipon kung marunong kang mag-ipon. Yan lang po ang kasimple. Dapat marunong kayong mag-compute sa sahod niyo para makaipon kayo. Once na nakaipon kayo, kahit tumagal kayo dito sa Saudi Arabia, pag uwi nyo sa Pilipinas, at least may nakaipon po kayo, at pwede kayong magnegosyo sa Pilipinas, at pwede kayong mag-asawa. Habang nagtatrabaho kayo dito sa Saudi bilang isang dalaga or binata, at least medyo hindi naman masyadong stress pag binata kayo or dalaga. Pero hindi naman lahat, depende sa inyo. Ako, mas maganda sa akin kung binata kang nag-abroad ng maaga. Pag uwi mo sa Pilipinas, nakaipon ka na. Kung balak mong mag-asawa or balak mong magnegosyo, di magnegosyo ka na. Yan po ang advantage ng binatang maagang mag-abroad. Hindi ka pa mangungutang, ba? Ay, siyempre, kung paano kung nagkasakit yung kapatid mo or father mo, edi at least nakahanda ka na tumulong sa kanila. Nakaipon ka na, kapag may pera ka na, pwede ka magpatayo ka ng bahay mo, o tsaka mag-asawa ka na, at least provide na lahat. Ito na lang po ang masasabi ko po sa inyo, maikling mensahe ko lang para sa mga first timer na mag-apply dito sa Saudi Arabia. Kung binata ka or matanda ka, sige, subukan mo. Kung wala ka pang asawa, why not? Subukan mo na. Hindi naman masama mag-abroad. Kasi dyan sa Pilipinas mahirap. Saan ka kukuha ng pangkapital mo? Hindi, pag uwi mo sa Pilipinas, pag nakaipon ka na, sige, pwede kang magnegosyo. Yan lang po mga kaibigan. Sana may napulot kayong aral sa akin para magkaroon kayo ng idea. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe kayo sa channel kong ito.